Maraming salamat sa napakagandang prelude. There is none like you. Naiiba talaga naiiba na ang iba. Walang makakatulad sa ating Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat, mga narito sa bahay-sambahan, at magandang gabi sa mga nasa bahay online. Nawa, masarap ang ating mga handa ngayong gabi. Bago na kayong magpatuloy, inaninahan ko kayong tumayo sa ating panalangin. Tayo'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-ibig kahit kami ay makasalanan. Inyo kaming binayayaan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat sa kahabagan at pagpapala na kaloob. Nawa patuloy tumatag ang aming kaluluwa at magbigay kaluguran kami sa inyo, Panginoon. At maging kalakasan ng aming puso ang tapat naming paglilingkod. Patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan at linisin ang aming mga karumihan. Pangunahan nawa kami ng Banal na Espiritu sa pagsamba at bigyan ng talino at husay ang lahat na gaganap sa gawain upang kayo ang aming maitaas at mapapurihan. Ang mga kapatirang parating inyo pong ingatan, makasama namin ngayong gabi at ang mga nasa online. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Tayo po ay umawit, kamanghamanghang Diyos. O Diyos, labis akong namamangha dahil kay ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Masdan ang buong sandaigdigan, ganda'y sadyang di mapapantayan. Damhin, maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay. Sa ngalan mo, O Diyos, kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Masdan ang buong sandaigdigan, ganda'y sadyang di mapapantayan. Damhin, maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay. Sa ngalan mo, O Diyos, kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay. Sa ngalan mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay, walang hanggang papuri ang aming alay. Walang hanggang papuri ang aming alay. Sa papangawitin, alay sa'yo. Tanging hangad ko'y makapiling ka, mukha mo'y mamasdan. Ikaw ang tangi kong kagalakan, magpakailan
pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Jesus, ikaw nga ang dakilang Diyos, puso ko ay handog. Gawin mo lamang na iyong lingkod, kagalak ay lubos, alay sa'yo ay pagpupuri, walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Ikaw lamang ang tanging daan, ikaw lamang ang susundan. Amen. Tayo po ay magkamustahan sa bawat isa habang inaawit ang ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sa pag-ulit, ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Maaari na po kayong magsiupong lahat. At muli po ay good evening. Ayan. Maya-maya lamang po, no? Happy New Year na. At dun sa ibang mga bansa po, nag-start na po. Nag-New Year na sila. Ayan. So, bagamat matapos po yung taon, patuloy pa rin po ang ating gawain para sa ating Panginoon. Nandito po ang ating mga announcements and reminders. Ayan. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday sa ating group chat, Facebook page at sa ating YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. At ating Sunday worship service naman po, 9 a.m. po yan. At narito po ang ating tema sa darating na linggo, January 4, gumawa tayo habang gumagawa ang Diyos sa atin. At Philippians 2:12 and 13. Ayan, at ang ating first time visitor Sunday po, January 25, 2026. Each one bring one every Sunday and possibly a Wednesday po. At ang Bethany Cubao Reunion, January 3 sa Sabado na po yan, 9 a.m. dito po sa ating church auditorium. Adult Sunday School class, magre-resume na po yung klase nyo, January 4, 3 p.m. sa Begonia Room. At magkakaroon din po tayo ng Lord's Supper after ng Adult Sunday School class sa Sunday. Ayan, leaders meeting din po pagkatapos ng Lord's Supper. Ayan, narito naman po yung weekly activities po natin, no? Home Bible Study, Prayer Fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan every Friday po yan. Home Bible Study sa San Mateo, Rizal every Saturday. At worship service sa Taytay, Rizal every Saturday din po. Go Ye Cubao, weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, and BKBC and tract distribution every Saturday. Ayan, yun lamang po ang ating announcements and reminders. Muli po tayong alaman ay kaniyang inaalagaan, lalo kanyang pakaingatan. Simulan mong pagmasdan ng kapaligiran, mamamangha
po kayong magsiupong lahat. At ngayon naman, para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tawagin po natin Brother Renato Alegre. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Huling gabi ng 2025, bukas iba ng ating numero, 2026 na. Mamaya lamang ha, pagitan ng alas 12. Magandang gabi sa mga nasa online. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, kasipagan at pananalangin. Makikita ang ating teksto sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 32 hanggang 35. Medyo mahaba-haba, salita na lang natin basahin ang ating teksto. Ako sa una, kayo ang sunod, sabay-sabay tayo sa 35. Inaanyayahan ko kayong tumayo sa pagbasa ng ating teksto. Sabi nga sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 32, at nang kinagabihan paglubog ng araw ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-saring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo at hindi tunulutan magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya ay kanilang kilala. Sabay-sabay sa 35. At tabgangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at papasa isang dakong ilang at dooy nanalangin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng Biblia, tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa salitang aming binasa. Nawa maging hamon sa aming paglilingkod, ang kasipagan at pananalangin. Nagtitiwala po kami at nananalig sa iyong kadakilaan at kapangyarihan na ang lahat ay aming magagawa. Patuloy po nawa ninyo kaming hubugin at ituon ang aming sipag at tapat sa pananalangin. Nawa pagkaluban ninyo ang iyong lingkod ng kaalaman sa paghahayag ng Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, Amen. Maaari na po kayo umapo. Kasipagan at pananalangin. Sa panahon niya yun, ano po? Marami ang naghahangad. Halos lahat naghahangad ng tagumpay. Ngunit, konti ang handang magpagal. Gusto ang mabilisan na pag-unlad. Madalas natin naririnig ang katagang gusto kong umunlad. Opo. Ngunit kakaunti ang talagang kumikilos upang ito'y makamit. Ang totoo, hindi lang kasipagan sa paggawa ang nais ng Diyos. Opo. Kahit anong sipag sa paggawa kung hindi kasama ang Diyos, baliwala. Nais ng Diyos, nais niya rin maging masigasig tayo sa pananalangin. Dahil sa tuwing tayo ay masipag ngunit hindi nananalangin, nagiging gawa ng laman at hindi ng Espiritu ang atin paggawa. Ngunit kapag tayo ay masipag at nananalangin, ang ating paggawa ay nagiging pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa atin buhay. Tulad ng ating Panginoon. Panginoon Hesus, ano po? Bagaman abala sa paglilingkod, hindi nakalimot lumapit sa Ama. Meron po tayo 2 punto, ano po? Ang una, ang kasipagan ng Panginoon Hesus, ang kasipagan ng Panginoon Hesus. Tunay na masipag si Hesus sa kanyang ministeryo. Siya ay nagpagaling ng mga may sakit, nagturo sa mga tao,
nagpalayas ng mga espiritu kahit gabi na. Ano po? Nag-overtime kahit gabi gumagawa. Ang kasipagan niya ay hindi bunga ng ambisyon na gustong ma-promote. Hindi po. Kundi ng malasakit sa mga tao at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sa pamamagitan nito, itinuro niya sa atin na ang tunay na paglilingkod ay hindi sinusukat sa haba ng pahinga, kundi sa lalim ng pag-ibig. Ayon nga sa ating teksto sa 34, ano po? Marcos 1:34, siya ay nagpagaling at nagpalayas ng maraming espiritu. Ang paglilingkod ni Kristo, ni Jesus, ay aktibong pagtugon sa pangangailangan ng tao, physical man o spiritual. Walang sino man dumulog sa Kanya ang hindi tinulungan. Lahat tinulungan. Walang tinanggihan o itinuro sa ibang manggagamot. Lahat. Dito natin makikita ang kasipagan at may malasakit sa tao. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal niya ang tao. Marami ang kanyang pinagaling at pinalayas. Ano po? Pinalayas na demonyo. Pansinin ang mga pang-uring pambilang, ano po? Dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo sa 32 ng ating teksto. At nang kinagabihan paglubog ng araw ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo. Ano po? Ang buong bayan ay nangagkakatipon, nag-aabang sa may pintuan, daanan na po. Sa 33, sa 34 pa rin, nagpagaling siya ng maraming may karamdaman. Maraming may karamdaman at sari-sari pa ang karamdaman. Hindi lamang isang klaseng karamdaman, iba't iba. Nagpalaya siya ng maraming demonyo sa 34 pa rin. Ano po? Ang kasipagan ni Kristo ay walang pinipili. Ang buong bayan, ganong kadami, buong bayan ay kanyang pinagsilbihan. Ang buong bayan ay nagpupunta sa kanya at lahat ay kanyang pinagsilbihan. Ano po? Walang tinanggihan. Buong bayan. Sa panahon ngayon, tayo rin ay tinawag ng Diyos na huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Kapag pagod na, alalahanin mong si Jesus ay nagpuyat para sa kaligtasan ng marami. Siya ay nagpagaling, nagpalayas ng demonyo ng kinagabihan at paglubog ng araw sa ating teksto sa 32. Ano po? Ang gabi ay oras ng pahinga para sa marami. Ngunit kay Kristo, ito ay pagkakataon ng paglilingkod. Sa Kanya walang off-duty sa kabutihan. Ano po? Walang off-duty sa kabutihan. Patuloy. Sa tuwing piliin natin maglingkod, kahit pagod na, sumasaksi tayo na ang pag-ibig ni Kristo ay walang oras at walang hadlang. Ano-ano ang mapapansin sa kasipagan at ng Panginoon Hesus? Una, mapapansin natin siya, marami siyang gawain. Ano po? Si Kristo ay gumawa at naglingkod ng walang pinipiling oras. Walang gabi sa Kanya, kahit gabi o araw. Gumawa siya kahit gabi
o madilim na. Hindi tulad ng iba, ano po, na pag hindi na office hour, ay ayaw nang kumilos, ayaw na magtrabaho, ayaw na maglingkod. Gusto lamang 8 oras. Lalo na sa atin mga nasa gobyerno, hindi pa nga inaabot ng 8 oras, ano? Kadalasan 5 lang. Si Pablo ay nagtrabaho ng gabi't araw. Nagpagal at gumawa upang hindi maging pabigat sa iba. Ayon nga sa pangalawang Tesalonica Kapitulo 3, versikulo 8, ninagsikay man kami ng walang bayad at tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam ng gumawa gabit araw. Upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Hindi naging pabigat si Pablo sa kanyang mga kasama sa iba. Gumawa siya kahit gabi. Ang pagiging lingkod ng Diyos ay nangangahulugan handang magpagal anumang oras. Ang tunay na kasibagan ay bunga ng puso, hindi ng schedule. Kung handa si Kristo maglingkod, kahit gabi, dapat din tayo maging handa anumang oras tayo tawagin ng Panginoon. Ikalawa, ano ang mapapansin? Siya ay gumawa at naglingkod sa iba't ibang paraan. Hindi limitado ang paglilingkod ni Jesus. Nagturo siya sa mga tao. Nagpagaling ng mga iba't ibang sakit. Hindi lamang isang klaseng sakit, kundi iba't iba. Mga ordinaryong sakit o malala na o may komplikasyon na. Iba't iba. Nagpalayas ng demonyo. Maaring iba't ibang uri ng mga demonyo o masasamang espiritu. Ang kanyang mga mababagsik o hindi gaano mabagsik. Isa man o maramihan na mga demonyo kanyang pinalayas. Ayon nga sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 23, siya ay gumawa sa pamamagitan ng pagtuturo, pangangaral at pagpapagaling. Umikot din sa buong Galilea at sa mga sinaguga at nagpagaling ng bawat sakit ng mga tao. Ang tunay na sipag ay hindi naghahanap ng titulong trabaho ito, kundi gumagawa kahit dahil may pangangailangan. Tulad na sinabi ni Pablo sa sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 23, gawin ninyo ang iyong gawain na parang sa Panginoon. Ayan po. Kaya walang pinipili. Dapat sa Panginoon tayo naglilingkod. Ang ikatlong mapapansin sa kasipagan ng Panginoon, siya ay gumawa at naglingkod sa maraming pagkakataon. Hindi lang isang bisis, maraming pagkakataon. Tayo nga sa ating teksto, ang pagpapagaling ay ukol sa lahat ng mga may sakit at inaalihan ng demonyo. Buong bayan ay nagkatipon, nag-aabang sa kanya. Maraming may karamdaman, sari-sari pa ang karamdaman, nagpalayas ng maraming demonyo. Kaya dapat tayong gumawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon at walang pagkakasawa o katapusan. Ayon nga sa Galatia 6, versikulo 9 at 10, sabi dito, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo
mga hihimagod. Sa Diyos, kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. At huwag tayong magsawa sa pagtulong sa kapwa. Ang paulit-ulit na paglilingkod ni Jesus ay patunay ng kanyang tiyaga. Hindi siya napagod dahil alam niyang bawat sandali ay may kaluluwang nangangailangan. Gumawa at naglingkod sa lahat ng pagkakataon. Ano po? Tulad na sinabi ni Theodore Roosevelt, dating Pangulo ng Estados Unidos, ano po, sa Tagalog na, walang sinuman tao sa ating kasaysayan na nagkaroon ng magaan buhay na karapat-dapat maalaala. Ibig sabihin, ang mga taong karapat-dapat maalaala ay iyong nagpagal para sa kabutihan. Sa paglilingkod, ang bawat pagod ay pamumuhunan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating pangulang bahagi, ang pananalangin ng Panginoon Hesus. Ano po? Matapos ang isang araw ng masipag na paglilingkod, si Jesus ay nagpunta sa ilang upang manalangin. Sa verse 35, sabi nga, hindi pa. Makikita rito ang tamang balanse, aktibong paglilingkod at taimtim na pakikipagniig sa Ama. Ano po? Ang pananalangin ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang patuloy na maglingkod. Sa gayon, ipinapakita niya ang tunay na kasipagan ay nagmumula sa kaluluwang laging nakadikit sa Diyos. Hindi humihiwalay, laging nakadikit. Ano po? Ayon nga sa ating teksto, sa Marcos 1:35, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at dooy nananalangin. Si Kristo ay nananalangin ayon sa ating binasang teksto. Ano po? Bagaman siya ang anak ng Diyos, hindi niya kinaligtaan ang pananalangin. Sa pamamagitan nito, tinuturuan niya tayo na ang lakas ng espiritual ay hindi sa sariling disiplina, kundi sa koneksyon sa Diyos Ama. Ang pananalangin ay hindi opsyon. Ano po? Hindi opsyon. Ito ay pangangailangan. Ayon pa sa ating teksto, siya ay nananalangin pagkatapos lumabas at nagpunta sa isang dakong ilang na nag-iisa. Pinipili niya ang tahimik na lugar upang makapagsama ng lubos sa Diyos Ama. Ano po? Sa panahon ngayon, ang ingay, lalo na ngayon nagpuputukan, ano po, at abala, kailangan din natin magkaroon ng silid panalanginan sa ating puso. Ang ilang ay sagisag ng paghihiwalay, ang sandaling na tanging narinig ng Diyos lamang ang ating maririnig. Dapat tahimik, nakikipagniig sa Ama. Ano po? Ayon pa rin sa ating teksto, sa 35, siya ay nananalangin matapos magbangon ng madaling araw na malapit pa ang gabi. Malalim pa ang gabi. Ipinapakita nito na ang pananalangin ay dapat unahin. Ano po? Unahin bago ang lahat. Hindi ang cellphone kinakapa pag-iising ng umaga. Ang panalangin ang inuuna. Sa halip na hintayin matapos ang araw, mas pinili niya itong simulan sa presensya ng Diyos Ama.
Kung gusto natin magtagumpay, ano po? Matagumpay na araw, dapat magsimula ito sa pananalangin. Mapapansin na kahit abala, naglaan pa rin siya ng panahon para manalangin. Hindi pag-aaksaya ng oras o panahon ang panalangin. Hindi sa gabal. Mas marami tayo magagawa sa pamamagitan ng panalangin. Sabi nga ng isa, kung ikaw ay gumagawa, ikaw ang gumagawa. Ngunit kung ikaw ay nananalangin, ang Diyos ang gumagawa. At if you are too busy to pray, you are too busy. Ibig sabihin, kung wala ka ng oras sa Diyos, mali ang iyong mga inuuna. Ang pananalangin ay hindi aksaya ng oras. Ito ang paraan upang ang Diyos mismo ang kumilos para sa atin. Kaya't bago tayo magtrabaho, manalangin muna sapagkat ang Diyos ang gumagawa. Sa mga tunay na nananalig sa Kanya, pangalawa, ang panalangin ay may tamang lugar, panahon at puso. Si Jesus ay lumayo sa tao at nag-isa. Sa gayon, ipakita niya na ang pakipag-usap sa Diyos ay dapat may katahimikan at buong pusong pagtutuon. Ano po? Walang ibang pinipindot na cellphone kundi nakatuon sa Panginoon. Tulad ng sinabi ni A.M. Bounds sa Tagalog na, ang kaunting panahon na ibinigay natin sa panalangin ay patunay na maliit natin pagpapahalaga dito. Sa ating mga iglesia, naway hindi tayo maging aktibo lamang sa gawain. Ano po? Kundi mas aktibo sa pananalangin. Bilang panghuli, ang kasipagan ni Kristo ay bunga ng kanyang pananalangin. At ang kanyang pananalangin ay nagbigay lakas sa kanyang kasipagan. Kung nais natin mabunga sa paglilingkod, kailangan natin pagdugtungin ang paggawa at panalangin. Dapat magkasama, hindi magkahiwalay. Ano po? Ang isang Kristiyano walang sipag ay parang apoy na walang init. At ang isang Kristiyano walang panalangin ay parang katawan na walang hininga. Kaya kung si Kristo mismo ay sumikap at nanalangin, tayo pa kaya? Magsikap tayo sa gawain ibinigay ng Diyos. Ngunit huwag kalimutan yumuko sa panalangin. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay bunga ng kasipagan na pinalalakas ng panalangin. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang aming tinanggap mula sa kasipagan at pananalangin. Tunay na higit na lakas ang kaluluwang inuuna ang pakipagniig sa Diyos bago ang ibang gawain. Salamat po, nawa paglaanan namin ng panahon ang paglilingkod at samahan ng sipag at aktibong pananalangin saan mang lugar kami naroon upang taglay namin ang inyong kahabagan. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon nga sa ating teksto sa mga Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24 at 25, sabi nga, may nagsabog at tumubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan,
ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Naway, bigay natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga tapos namin pagbabagay ng salita. Ngayong mga salita, nawa, salamat sa mga pag-iingat sa amin araw-araw, lalong higit sa aming mga paghahanap buhay. Ngayong gabi, po yung puso ng bawat isa na magbigay ng mga pag-ibig at kagalaka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Salamat, Panginoon, sa natapos ang pagkakaloob. Dawa sa laping amin nakalap ngayong gabi, inyong pagpalain, magamit nawa namin sa bahay-sambahan ng naaya yung kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hindi po tayong tumayong lahat para po sa pangwakas na awitin, Dakilang Katapatan. Sa iyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng lindong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y mabunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighani, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Amen. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga biyaya at hamon na naging kalakasan ng aming puso't kaluluwa. Salamat sa kasipagan at pananalangin, tunay ang kalakasan ay mamula sa Diyos Ama. At nagtatagumpay kami kung kasama namin kayo, Panginoon Hesus. Maglingkod nawa ng may kasipagan at tapat na pananalangin, maglaan ng panahon saan man lugar kami naroon. Salamat po sa mga salitang tumimos awa sa amin puso't isipan at ipamuhay ang mga hamon. Salamat sa lahat ng gumanap at kabahagi sa gawain maging sa online.
Nawa ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ngayon at sa mga panahon, darating na panahon, pagpatuloy sumagana sa atin. Sa amin, ang aming mga samot dalangin, kung inyo pong loloobin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami makauwi ng ligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.